Magandang umaga sa bawat isa sa atin. At nawa doon sa ating mga pinag-aaralan ngayon ay nabibigyan tayo ng information about the truth. Katulad nga ng sinabi mismo sa Biblia, yung salita ng Diyos ay nagtuturo sa atin ng katotohanan. Yan na sinabi doon sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kaya mahalaga kung tayo po ay mayroong mga doktrina na ating ina-exercise, mahalaga sound doctrine. Kapag sound doctrine, yung ating itinuturo, katulad ng itinuro ng mga alagad, ng mga apostol, ito yung mga alagad ng ating Panginoon na natuto sa aral na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, isang lingkod ng ating Panginoon. Ang sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Kaya ito yung kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya lagi natin ipinapaalala sa ating mga kapatid sa Panginoon kung paano ito itinuro sa atin ng Panginoon, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi lang natin ito binabasa, binubulay-bulay natin ito araw at gabi. Hindi lamang ating binubulay, after na ito ay i-reveal sa atin ng Panginoon, yung willingness natin na handa nating ipamuhay yung salita ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay rooted in the Word of God, ang laking bagay na naintindihan natin yung salita ng Diyos. Kaya ito yung itinuro ni Apostol Pablo kay Timoteo. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Yung truth, kapag pinag-usapan natin yung truth, napakalaga lahat ng basihan natin. Lalo na kung ito ay major doctrine. Dapat ito ay nakabase doon sa turo mula sa katotohanan. Ito yung salita ng Diyos. Kaya hindi tayo pumapayag na ang ating Panginoon ay tao lamang. Kasi kapag yan ay doktrina na itinuro natin doon sa ating mga kaanib sa isang iglesia, ay panganib kasi malino sang doctrine nga ito eh. Na aakapin natin na si Jesucristo ay tao lamang. Pero kapag sinuri natin yung buhay ng ating Panginoon, imagine, sinamba siya na kanyang inay sa laman. Sinamba siya. Sagrado po yung pagsamba. Sagrado. Yung pagsamba, ito ay dapat lamang natin iniaalay doon sa ating tunay na manlilika, doon sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kapag ito ibinigay mo sa tao o kahit sa anghel o sa mga bagay na nilikha lamang ng ating Panginoon, katulad ng mga nangyari ngayon sa ating mga kababayan Katoliko, hindi kalugod-lugod sa Diyos na kapag yung pagsamba natin ay ito ay ating ginagawa doon sa nilikha lamang ng ating Panginoon. Kaya nagkaroon ho tayo ng mga, pag binasa niyo Roma chapter 1, verse 18, ang kasumusunod na talata, doon ho nagumpisa kung bakit ang mga tao ay namuhay sa kasalanan, babae sa kapwa babae, lalaki sa kapwa lalaki. Kaya yung kasamaan nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, kasi kung talagang totoo yung Diyos na ating sinasamba, yung totoong Diyos tunay na nagpapalaya. Yung totoong Diyos tunay na nagbabago ng buhay ng tao. Pero kapag nakita natin na mali yung pagsamba, ang sabi, turo na yun ng Biblia. No, sa Exodus chapter 20, yung sumpa ng Panginoon, dumadaloy hanggang sa ikatlo at ikaapat na salin natin. Pero kapag sinusunod natin yung aral mula sa katotohanan, ipinamumuhay natin yung pagpapala ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, maranasan natin. Ang sabi doon sa Exodus chapter 20, pag binasa natin, it is a command. Verse 1, ang lahat ng ito'y sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos, na naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Listen, ito po totoo itong nangyari. Kapag totoong Diyos, tunay na Diyos, yung ating pinaglilingkuran, ito yung totoong nagpalaya mula doon sa pagkaalipin. Sa ating kapanahonan natin ngayon, iba't iba yung mga vices na atin ng mga naranasan. Kala natin pagkaraniwan lang yung ating ginagawa. Pero kapag tayo addicted na, doon tayo iniisa ng diablo. Kaya sabi dito sa verse 3, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Kaya kapag pinag-usapan ng Diyos, aralin nun natin yung capital letter D o small letter D. Capital letter G, God, o small letter G na God. Aralin nun natin, kapag D ang capital letter ang pinag-uusapan about God, yun po yung tunay na Diyos na nakatala sa Biblia. Sabi dito, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambay sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibuguing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay sinisingil ko sa kanilang mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salilahi. Verse 6, ngunit ipinadana mo ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salilahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Ngunit ipinadadama ko ang aking pag-ibig sa libu-libong salilahi. Imagine, ito yung na mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan. Kaya nandiyan na yung Biblia. Kaya kapag sinabi natin na ang ating Panginoon ay tao lamang, abay, mag-isip-isip po tayo. Lalo na ho ngayon, may social media na kayo. Pwede kayong mag-download ng Bible. Sundan niyo yung Biblia na itinuturo sa inyo, ginagamit ng inyong tagapanguna. Bawa kung King James, hindi kayo mag-download ng King James. Suriin nyo na yung itinuturo ba sa inyo, ito ba ay legit? Kaya minsan yung mga doktrina ng ibang mga reliyon, may bias eh.
Kasi ang tanging magtuturo lang sa inyo, katulad ng naranasan ninyo, abay walang iba, ang binigyan lamang ng authority ay yung mga ministro o yung mga leader na nangunguna sa atin. Kaya kung talagang tayo po ay transparent do sa ating itinuturo, legit yung ating itinuturo, hayaan yung humawak lang ng Biblia. Ipaliwanag nyo. Kaya kung ngayong ating pagkaunawa sa salita ng Diyos, ito ay sulat sa atin ng Diyos, suriin mabuti, aralin mabuti. Ako personally, sa biyaya tabag ng ating Panginoon, ang lagi ko sinasabi sa aking mga kapatiran, tayong lahat, dapat tayo may pakialam sa isa't isa. Naandyan na ang Biblia. Kapag yung aking itinuturo ay salungat nasa katotohanan ng salita ng Diyos, ito yung lagi ko pinapaunawa sa kanila, pwede nila akong i-correct. Wala namang perfecto eh. Pwede nila akong kausapin. Hindi yung kapag tayo ay merong nanindigan sa ating mga kaanib at tayo ay kinwestiyon do sa atin nung mga itinuturo, ay ang ating pangunahing ginagawa, idinidisiplina natin. Yung iba itinitiwalag. Ay mag-isip-isip po tayo pag gano'n. Dapat transparent tayo kasi katotohanan na pinag-uusapan natin. May kanya-kanya misa na pananaw at paninindigan ang bawat mga kaanib. Ngayon, naandyan mo yung salita ng Diyos eh. Even kultura nga eh. Kapag kultura hindi affected doon sa katotohanan, abay, ang Panginoon ho, kapag inaral nyo, nire-respect niya yung kultura eh. Pero kapag ito'y salungat sa katotohanan, katulad na itinuro sa amin ng aming mga ninuno, itinuro sa aming magulang, ipinaakap doon sa kanilang mga anak, salamat na lamang at ang Biblia ay nagtuturo ng katotohanan. Nagpapabulaan na sa maling aral, nagtutuwid sa likong gawain at nag-aakay sa matuwid na pamumuhay. May resulta ito. At kapag yung truth ay ating sinusunod, yung salita ng katotohanan, nagkakaroon ho ng magandang resulta sa buhay natin na ihahanda yung mga lingkod ng Diyos para sa matuwid na pamumuhay. Ang ating Panginoon, ang pakinggan mo mabuti kasi ang ating pinag-usapan ngayon, the deity of the Lord Jesus Christ. Di ba pinatunayan ng mga propeta ng Diyos? Kay Propeta Isaias, sinusundan natin yung kanilang mga sinulat eh. Pero hindi natin inuunawa yung katotohanan. Ang misa, kinukuha lang natin doon yung may bias eh. Yung angkop doon sa ating paniniwala na itinuro natin doon sa ating mga kaanib. Yung sinabi ni Propeta Isaias, di ba, Isaiah chapter 7, sige, kuhanin niyo po. Tapos may download kayo, aralin niyo. Mag-download kayo ng Bible, aralin niyo kung talaga yung tinuturo sa inyo ng inyong mga tagapungo na ay legit. Kaya tayo po ay, hindi po ako galit sa inyo. Ako, hindi ko po sinasabi ako'y napakatalinong tao. Actually, kung aaralin niyo po yung buhay ko, hindi naman ako tapos na mataas na kurso, hindi po. Pag inaral niyo ang Biblia, mamamanga kayo eh.
mga uneducated yung mga alagad ng ating Panginoon, pero sa kanilang pagtuturo at pangangaral, katulad din ng pangangaral ng ating Panginoon, nakikita ng mga tao na may kapangyarihan eh. Kaya sila ay nagtataka. Kaya napakalagay yung God the Holy Spirit. Yan po yung doktrina, made of doctrine, na itinuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos. Itinuro din ng ating Panginoon. Kaya, yung tunay na Diyos, nakapagpapalaya eh. Kasi yung mga Israelita, alipin sila ng ng mga taga-Ehipto, pinahirapan sila eh. Pero dahil nga ito, ang Panginoon ay may pangako sa kanyang bayan, even sa ating mga mananampalataya na nakipagkaisa sa Panginoong Kristo. Yan po yung totoo. Kapag inaral po natin na yung dati kong buhay, meron mo akong mga testimony sa social media. Kung iisipin mo, parang napaka-imposible na eh sa tao. Pero sa Diyos, walang mahirap, walang imposible sa Diyos. Katulad ni Apostle Pablo, persecutor siya ng mga mananampalataya. Isa siyang Pariseo, dalubhasa sa kautusan ni Moises. Imagine. Dapat siya yung nakaunawa ng aral na itinuro ni Moises. Si Moises siya yung sumulat ng The Book of Pentateuch. Inireveal na ng Panginoon sa kanya eh. Nung una pa lang magkasala ang tao, yung bini ng babae, yung bini ng ahas, alam natin, yan ay si Satanas. It will happen the last day. Kaya yung mabuti, laban sa masama. Kaya kapag ang banal na Espiritu ay sumasa atin, napakalaga po yung God the Holy Spirit, yung ikatlong persona ng pagka-Diyos. Hindi natin kayang unawain ang salita ng Diyos. Kaya kapag na-reveal sa atin ang katotohanan, katulad na sinabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Patunayan natin na kung talagang tayo nananalig sa Diyos, tayo po ay matutong umamin, matuto tayong tumanggap doon sa mga kasalanan na paulit-ulit natin ginagawa. Pero kapag yung kasalanan na ating ginagawa ngayon, tapos sasabihin pa natin, katulad na isa sa mga denomination ngayon, sa ating kapanahonan ngayon, once you are saved, you are forever saved. Na kahit tayo gumagawa ng masama, ulit-ulit yung kasalanan natin ginagawa. Na minsan hindi tayo nagiging mabuting patotoo doon sa mga taong nakakasaksi sa atin. Nakalulungkot, minsan masahol pa tayo sa mga di-Kristyano. Pag-uugali natin. Naalala ko yung isang babaeng ginamit nga nito si Ginoong Soriano. Yan ang kanyang ginagawa. Kumukuha siya sa social media na mga nagtuturo sa Biblia na yung kanilang karakter na meron sila, hindi yun yung karakter na meron ng ating Panginoon. Kaya si Apostle Pablo, yung kanyang itinuro, follow my example as I follow the example of Christ. Kaya kapag yung aral, yung faith natin, ang basihan natin, ay yung aral mula sa ating Panginoon, hindi mo tayo manganganib kasi yun po yung sound doctrine. Yun po yung tamang saligan natin, yung pundasyong bato, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya nagkakaroon noon ng butas ang diablo sa dinabi-dami na reliyon ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi po reliyon ang makapagliligtas. Pag nakita niyo sa Bible na nagturo, na sinabi na itong reliyon na ito, at ikaw ay umanib dito, ikaw ay maliligtas. Wala ho eh.
ang itinuro sa Biblia ng mga alagad ng Diyos na nakasaksi mismo sa ating Panginoon. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. Malinaw na. Sila po yung mga alagad ng ating Panginoon. Nasaksiyan nila kung sino ang ating Panginoon. Kung siya'y tao lamang, paano siya makapagliligtas ng buong sanlibutan? Parang dumala common sense eh. Common sense, paano niya maililigtas ang buong sanlibutan at makapagbibigay siya ng buhay na walang hanggan? E doon pa lamang, mabubuksan niya yung kaisipan natin eh. Mag-iisip-isip na tayo. Kung gusto natin makalaya daw sa kumunay ng kasinungalingan ng Diablo, nandiyan na nga yung katotohanan eh. Tatanggapin na lang natin. Aaminin na lang natin, sorry Lord, mali po yung aking paniniwala. Kala ko tama yung itinuro sa akin. Ganyan po ako nung araw. Ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi kami nga po yung mga kabataan na leader noon, pag kami posisyon, kami po yung nangungunay. Imagine, nagpuprosesyon kami. Ang motibo ng puso namin, nandiyan yung aking nililigaw, ang aking class. Tapos misa sumasama kami sa prosesyon, misa mga lasing pa kami. Nasa bisyo pa kami, dango kami sa bisyo. Nasaan din yung paggalang, nasaan din yung respeto. Tapos nakikita natin yung mga, lalo na yung yung Nazareno, sorry to say. Imagine, kinakagat ito, tingin nila ito, ginagawa nilang anting-anting yung bahagi ng katawan. Dito po sa bahay namin, ganoon nangyayari. Kaya napakalaga sa amin, no, siguro, misa ma-open no kayo sa amin eh, dahil sinasabi namin sa inyo katotohanan. Pero, isang araw pasasalamatan nyo kami. Alam kung bakit? Kasi hindi mo kami nagdihim eh. Kaya dapat nakikita, kapag tunay na Diyos, yung ating pinaglilingkuran, at tayo talaga ay may paggalang, sa Diyos hindi tayo gagawa ng mga makasalibutang bagay. Imagine, lingkod kayo ng Diyos, doon kayo kumakanta ng worthy, pinakikita nyo doon sa mga kaanib nyo. Paano mahihikayat natin yung maraming mga tagasunod ninyo kung gano'n ang ginagawa ninyo? Eh meron pa mga sinabi natin mga pari na nakikipagsugal pa doon sa mga kaanib eh. Nakikipag-inuman doon sa mga kaanib. Paano tayo makapagtuturo ng tama? Talagang don't be offend me. Sinasabi na tayo nasa uling panahon na eh. Yung isa naman natin na nasa tama na, ginawa ng reliyon. Si Jesus daw, Baptist, ikinabit doon sa kanilang church na kinakailangan tayo muna ay mag-baptist kasi ang pananaw ko nung ako po ay tinawag ng Panginoon, kaya pala hindi kami inatangkilik ng mga kapatid sa Panginoon, bagamat yung kanilang sentro na kanilang pananampalatay, walang iba kundi si Jesus. Kasi ang tingin sa amin ay kulto eh. At salamat na lamang, ang dami nabuksan ng kaisipan. Kasi sa bawat reliyon ngayon, may kultura eh. At doktrina na kanilang pinaniniwalaan. Kaya hindi na mamalayan, lagi natin sinasabing tayong mga Kristiyano, mananampalataya, pero yung ating way ng pamamaraan ay katulad din ng mga reliyon eh. Naalala ko nung nauso yung G12. Eh, meron ako ikinurik dyan ng mga kapwa ko lingkod ng Diyos eh. Hindi na si Jesus Christ yung itinatas eh. G12, G12, G12. Nakakasakit ng damdamin pagkaganon. That's only a system.
pamamaraan ng ating pagwiwin ng mga tao. Huwag nating isipin, pag hindi ka nag-G12, ay hindi lalaguan yung church. Kaya nagkaroon ng daming nga nahati eh. Nakakalungkot. Ang Diyos ay pabuo, hindi pa wasak. Kaya kung si Jesus Christ, yung talagang tunay na ating tinatawag na Panginoon, matututo tayo kasi ito panalangin ni Jesus. John chapter 7, yung kanyang panalangin na yung mga mananampalataya, kung paano yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit ay isa, tayo din mga mananampalataya. Kung talagang ang sentro ng ating pananampalataya ay walang iba kundi si Jesus Christ. At tayo kabilang daw sa iglesia ng ating Panginoon. Yun po ang tunay na iglesia ni Kristo. Yung tunay na nakipagkaisa sa Panginoong Kristo. Yun po ang tunay na Jehovah Witnesses. Yung kinikilala ng ating Panginoon, tunay na Diyos, katulad ng sinabi ni Apostle Pablo. Yun ang tunay na sinugo. Tunay na kaisa ng ating Panginoon. Huwag natin ikakabit doon sa ating reliyon na meron tayo ngayon, na yung ating pagkilala sa Panginoon ay tao lamang. Sorry to say. He is God. Tingnan nun natin sinabi ni Apostol Pedro, isa ito sinusundan ninyo, di po ba? Yung sulat doon sa Pilipos, kung itong mga taong ito ay nasa lupa, sila mismo ang magkukorek sa atin eh. Ang sabi dito sa verse 5, basahin niyo po, kuhanin niyo po yung Biblia ninyo. Ang sabi dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, capital letter D, referring true God, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Ito sinabi, ang filosofiya na sinasabi ng ibang leader na reliyon, o di ba, iniwanan niya yung kanyang pagka-Diyos? No. Kaya ito ay nangyari, alam niyo po ba kung bakit? Kasi ang Diyos, wala po siyang laman at dugo. Kinakailangan yung kabayaran ng kasalanan, pag inaral natin sa Old Testament, ito ay sa pamamagitan ng isang kordero na walang batik, walang kapintasan. Kaya ang ating Panginoon siya yung kaganapan ng kautusan. Malinaw yan na itinuro. Siya po ay tunay na Diyos. Kinakailangan niyang magkatawan tao kasi ang tunay na Diyos is Spirit. He is the source of life. Wala siyang kamatayan. Pero kaya ng tunay na Diyos. Na yung tunay na Diyos, kinakailangan niyang magkatawan tao. Yan ang sinabi ni Apostle Pablo. Kailangan paniwalaan natin ito. Kasi kapag hindi natin ito pinaniwalaan, meron akong ituturo sa inyo ngayon, mula sa katotohanan ng salita ng Diyos, kapag ang paniniwala natin sa ating Panginoong Kristo ay tao lamang, at hindi yung siya ay tunay na Diyos, sinabi ni Apostle Pablo, merong misyon ng ating Panginoon, na siya ay nakitulad sa tao, naku, ay wag ko kayong magagalit. Kailangan natin i-expose ang katotohanan. Tayo po ay nasa uling panahon, baka sakali, na-scroll mo itong live stream na to. Sabi sa verse 7, sa halip kung saan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos. Ang sabi nila, tunay na Diyos. Ang sabi niyo, hindi siya Diyos. Di po ba? Tao lamang siya. Kasi sa Biblia, nagturo ng ating Panginoon, naging tao. Kaya hindi kami makikipagdebate sa inyo doon. Sang-ayon din po kami doon. Pero siya, tunay na Diyos na nagkatawan tao. Hindi po siya tao na naging tao. Hindi po siya galing sa hayop na naging tao. Hindi po. Tunay na Diyos na nakitulad sa tao.
Sabi sa Cyber, sa halip kung saan niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos, kapantay. Yung sabi naman ng isang Ginoong Soriano, kaya nga po iisa yung Diyos natin eh. Pag sinabing kapantay, co-equal, co-eternal. Hindi sila nagbabanggaan. Ang sabi dito, naging katulad ng isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, listen, siya lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Alam yan ni Satanas eh. Alam yan ng mga demonyo. Kaya nga sinabi ni Apostol Santiago, Apostol James, faith without action is dead. Kailangan yung pananampalataya natin, katulad ni Abraham, pinatunayan niya ang kanyang pananampalataya, may kalakip na gawa. Iyan po ay ating itinama kasi ginagamit yan eh. Katulad nga nitong Ginoong Eli Soriano, na ang kaligtasan daw ay sa pamamagitan ng mabuting gawa. No. After na tayo maligtas, tinanggap natin, kinilala natin si Jesucristo na siya yung Savior, the only Savior, siya yung tanging daan, hindi yung ito yung daan. Siya yung tanging daan. Ang sabi niya mismo, John 46, ako ang daan, ang katotohanan, kapag naghahanap ko ng daan, the Lord Jesus Christ, kapag naghahanap ko ng katotohanan, yun ang ating Panginoon. Kapag naghahanap ka ng buhay, yung eternal life na makapagbibigay sa atin, the Lord Jesus Christ. Kaya sabi sa John 3:16, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. He is the source of life. Life giver, eternal life. Yung buhay natin dito, pansamantala lang. Yung inaanak ng ating Panginoon, after na matapos niya yung kanyang misyon, siya namatay, inilibing, sa ikatong araw siya muling nabuhay. Yung eternal life na makapagbibigay sa atin, iyan ang nais ng ating Panginoon. Lahat ng tao ay maligtas at makalam na katotohanan. Sa piling ng ating Panginoon. Compare doon sa pansamantalang inaalok sa atin ng Diablo, after na tayo mamatay na walang tamang relasyon sa Panginoon, ang kabayaran noon ay walang hanggang kapurasahan doon sa impyerno. Doon ay may apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay, naglalagablab na sukre. Iyaan ang itinuro mula doon sa salita ng Diyos. Imagine si Apostle Pablo nagturo. Siya ay tunay na Diyos. Kasi kailangan ang ating Panginoon, kinakailangan niyang siya ay magkatawan tao. Bakit to? Wala akong pwedeng magligtas na sino man tao, kahit na ikaw yung pinakamabait, pinakamatuwid na tao sa mundo nito, hindi natin kayang iligtas ng tao. Only God. Sinabi na yun sa Revelation eh. Itinuro na, ang ating Panginoon, siya yung salita. Siya yung katotohanan. Ayun sinabi ni Pablo, lahat ng salita ay kinasiyan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. Kaya yung doktrina natin patungkol sa Diyos, marireveal lang sa atin kung sino ang Diyos. Kaya napakalaga yung God the Holy Spirit. Yan ay sinabi ni Apostle Pablo. Hindi sa sariling talino, hindi sa sariling karunungan. Ang kanyang itinuturo, walang iba kundi si Jesus na nagpako doon sa cross. Ang ating Panginoon, nireveal din ni Apostol Pablo, siya ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos.
Iba ang karunungan ng tao sa karunungan ng Diyos. Iba ang karunungan ng salibutan ito mula sa Diablo sa karunungan at katalinuhan mula sa Diyos. Kung gusto natin maging matalino, yung sinabi ni Jesus Christ, yung nakikinig at nagsasagawa ng mga aral ko ay matutulad sa isang taong matalino. Kapag ikay nakikinig at isinasagawa mo yung aral mismo ng ating Panginoon. Kaya yung peto natin ngayon, ang basihan natin, yung mga aral na itinuro mismo ng ating Panginoon sa Kristo. Itinuro sa atin ng ating mga alagad mula doon sa salita ng katotohanan. Kasi sila po karamihan ang naging author ng Biblia. Imagine, ang hirap ng pabulanan ito. Bibigyan ko pa ho kayo ng mga verses na isinulat ni Apostle Pablo. Ito yung isinulat sa mga mananampalataya sa Pilipos. Yung isinulat niya doon sa mga taga-Colosas. Ito yung sinabi dito eh. Basahin doon natin mabuti. Kung kayo po ay may Biblia. Kung kayo po ay pinagbabawal na magbasa ng Biblia na tanging tagapanguna lang ang dapat magpaliwanag dito sa inyo. Abay kayo po ay mag-isip-isip. Ang sabi dito sa Colossians chapter 1, verse 15, ito po yung sabi dito eh. Pakinggan niyo mabuti. Yung Diyos Ama nasa langit. Espiritu nga ho siya, katulad ng hangin. Even yung mga bad spirit, yung mga spiritual being, kasama dito yung angel of the Lord, kasama dito si Satanas, at yung mga kampo na kadiliman, sila po ay spirit. Pero sabi dito, tingnan nyo, basahin ko po. Colossians chapter 1, verse 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Sana naintindihan natin ito. Dati, nagpakilala ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. May 2,000 taon na nakakaraan, ang ating Panginoon, ang Diyos ay nagpakilala sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya napakahalaga po yung aral patungkol sa ating Panginoong Kristo. Siya din yung ating Creator. Yung salitang Elohim na ginamit doon sa Genesis chapter 1, verse 26, kasama doon yung iisang Diyos na nahig sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Yung God the Holy Spirit, capital letter S, chapter 1, verse 2, makikita, the same na andun na yung banal na Espiritu. Kaya yung lalangan natin, ang tao ayon sa ating larawan, hindi po yung angel ang kasama na lumikha ng ating Panginoon. Yung kaisa-isang Diyos, the only true God, na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Pwede naman sabihin na mismo ng ating Panginoon eh, humayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Pwede naman sabihin lang ng ating Panginoon, baptismo niyo sila sa pangalan ng Ama. Pero sabi doon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya yung ating inaaral nyo ngayon, the deity of the Lord Jesus. Ito na nga po yung pruweba eh. Hindi lamang siya yung tunay na Diyos. Ang sabi doon sa 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, kaya meron tayong tinatawag natin spiritual being. Excuse me. At may nilikha na nakikita natin, katulad nating mga tao. Mga bagay na mga nilikha ng Diyos na nasa kapaligiran natin. Ang sabi nito, at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. Sino po sinasabi sa pamamagitan niya? The Lord Jesus Christ. At para sa Kanya. Ang hirap nitong pabulaanan. Yung katotohanan. Verse 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kayusan sa pamamagitan niya. Church, listen, ito po yung nasaksihan niyo. Kaya po tayo nananatiling na nandito sa mundong ito. Ay sa pamamagitan niya. Isang araw,
ang mundong ito na pansamantala nating tahanan. Kung dati ito'y ginunaw sa pamamagitan ng ba, ngayon lahat ng bagay na nakikita natin sa lupa, sa kalangitan, ito'y pupugnawin sa pamamagitan ng apoy. Yan ay sinabi ni Apostol Pedro, 2 Peter chapter 3. Kaya yung atin yung itinuturo dito, kahit pabalik-balik na rin yun natin, kahit kumuha tayo doon sa Old Testament ang turo ng Biblia, hindi sila nagkakasalamatan. Kaya kapag nagturo sa atin, nagbigay ng doktrina, may bias, kaya nagkakaroon sila ng debate. Matinding debate yan kasi mayroon silang doktrina na salungat doon sa kanilang itinuro, doon sa kanilang mga kaanib. Kung gusto niyo na wala, sumunod to kayo sa aral ng ating Panginoong Jesus. Hindi tayo magtatalo-talo kung talagang tayo sinasamahan ng Diyos. Ito po yung sabi ni, malinaw ho ito eh. Kaya binanggit dito, proven na pinag-uusapan dito, walang iba kundi si Jesus. Verse 18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Kaya yung lokal na iglesia, yung church ngayon, dapat ang head of the church, hindi po tao lang. Hindi po yung mga ministro ngayon, hindi po yung mga pastor. Ang head of the church is no other than the Lord Jesus Christ. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, listen, siya ang panganay na anak, ang unang binuhay mula sa mga patay upang siya maging pangunahin sa lahat. Kaya meron tayong katibayan eh. Yung gospel, alam niyo po ba ibig sabihin ng gospel? Si Kristo'y namatay, inilibing, at sa ikatlong araw, siya muling nabuhay. Bakit to? Yan po ang assurance natin na lahat ng sumampalataya sa ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at ating tagapagligtas. Tayo din ay muling bubuhay. Kaya yung faith natin, hindi bulag na pananampalataya. Yung faith natin, buhay at totoong pananampalataya. Colossians chapter 2, the same, si Apostle Pablo ang author, ang kinakausap, mga mananampalataya. Ganyan mo dapat kung tayo po ay sinasabi natin tayo ni expository, yung ating way ng ating nung sermon o pagtuturo natin. Suriin natin yung whole context. Kaya kayo naligaw, aminin nyo man sa hindi, kaya kayo naligaw kasi dumampot lang kayo ng pabor sa inyong doktrina na itinuro nyo doon sa inyong mga kaanib. Pero kapag binasa nyo kabuuan sulat, talagang kayo po ay gagamit kayo para lang matabunan nyo yung mga maling doktrina na itinuro nyo doon sa mga kaanib ninyo. Kaya sabi dito sa Colossians chapter 2, verse 9, napakalinaw mo eh. Binigyan muna tayo ng paalala ni Apostle Pablo. Sabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alitutunin ng mundong ito. Verse 9, pansinin niyo mabuti, binigyan muna, pag sinuri niyo, pinag-iingat yung mananampalataya, pinag-iingat yung mga tao, sabi dito sa verse 9, sapagkat likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos. Pagtingin na ito sa iba't ibang salin, napakalinaw, legit. Paano natin sasabihin na si Kristo ay tao lamang? Dito sinabi, likas kay Kristo ang buong pagka-Diyos kahit na siya'y nagkatawang tao. Paano natin masasabi na si Kristo ay tao lamang? Nakakalungkot po ito. Tingnan mo natin. Hindi sila nagkahiwalay. Iba si Apostle 1 eh. Ito po ang masaklap na katotohanan. Kapag tayo naniniwala na si Kristo ay tao lamang, sorry to say, huwag mong magagalit. Kabilang mo tayo sa mga antikristo. Hindi ko sila nagkakahiwalay. Si Apostle Pablo,
Si Apostle Pablo, hindi ito kabilang doon sa original ng mga alagad ng ating Panginoon. Nakabilang siya doon sa kinahabagan ng Panginoon. Dati ho, ang kanyang kalalagayan, persecutor siya ng mga mananampalataya. Pinapatay niya, kabilang siya sa nagpapatay kay Esteban. Ito po yung turo ng Biblia. 1 John, chapter 4, o basahin niyo po, kung kayo po ay may Bible. Basahin niyo sa iba't ibang salin, unawain niyo mabuti. Itong aking ginagamit, ito ay Mabuting Balita, Biblia, 1 John chapter 4, verse 1, ito yung sinabi mismo ni Apostle Juan. Ang sabi dito, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito po ay noon pa sa panahon ni Apostol Juan. How much more sa ating kapanahonan ngayon? Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Jesucristo ay naging tao. Saan galing ang ating Panginoon? Saan po siya nagmula? Siya po ay tunay na Diyos. Tama sinabi ni Apostle Pablo, hindi sila nagkakahiwalay. Tunay na Diyos na nakitulad sa tao. Dapat ganito ang ating pananampalataya at paniniwala ngayon. Bakit? Kung hindi o ganito, kung hindi gayon, ang kanilang ipinapayag tungkol kay Kristo, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang pinag-uusapan dito, o tingnan nyo, small letter E. Small letter E. Ang sabi dito, ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Yung palang hindi naniniwala ng ating Panginoon, tunay na Diyos, ayon kay Apostol Pablo, tunay na Diyos na nakitulad sa tao, ang sabi dito, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, ang Espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa daigdig na. Mga anak, ang tinutukoy dito, mga mananampalataya, mga tumanggap at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. John 1:12. Ang sabi dito, mga anak, kayo nga'y sa Diyos na at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad na propeta, sapagkat ang Espiritong capital letter E, the God the Holy Spirit, nasa inyo ay mas makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga makasalibutan. Kaya alam nyo, kapag totoo na tayo po ay pinananaanan ng Espiritu ng Diyos, kasi itong ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Yung Espiritu ng Diyos ay magbibigay sa atin ng wisdom and understanding upang tayo maging karapat-dapat sa Diyos, kalugod-lugod sa Diyos, sumagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at tumawag ang pagkakilala natin sa Panginoon. Siya yung magtuturo. Siya yung God the Holy Spirit. Siya yung ating great teacher. Ang ating Panginoon tagapagturo din. Hindi nga sila nagkakawalay. Co-equal, co-eternal. Siya din yung katotohanan. Itinuri ang pag-aaral natin doon sa deity, yung pagiging Diyos ng God the Holy Spirit. I-reveal ito sa atin. Kaya natin itong ituro. Ang hirap na ikaw ay ngayon, sasalungatin mo yung katotohanan, maprotektuhan mo lang yung maling doktrina. Yan ngayon ang nangyayari. Aatakihin nyo yung mga tunay ng mga lingkod ng Diyos, na yung inyong mga pangangatwiran ay salungat doon sa katotohanan. Kukuhanin nyo yung mga bayarang pastor na walang pagpapahalaga doon sa kawan dahil hindi nila ito pag-aari, tapos yan ang inyong i-expose. Kaya ako nananawagan doon sa mga bishop natin,
sa mga head pastor na itinalaga sa ating kapanahunan ngayon. Ingat po tayo sa pagpapatong ng kamay para bigyan natin sila ng kapangyarihan. Baka mamaya yung karakter na meron sila, hindi yung karakter na meron ng ating Panginoon. Baka yung karakter ng Diablo ang meron sila. Kaya minsan, nakakahiya. Nadadami pati kami ng mga nagsisikap sa biyaya ng Diyos na dumakan sa halimbawa ng ating Panginoon. Hindi matapobre. May question na nga sa pagiging babae na tumatayo bilang pastora. Tapos yung ating ugali na meron tayo ay nakikita na ang submission sa Diyos, na nakikita ko diyan, wala din paggalang sa kapwa eh. Nasa na yung pagmamahal na itinuro sa atin ng Panginoon, yung agape lang. Nagiging matapobre, kaya tayo naiisahan. Yung isa naman, yung ating mga pastor dito sa kinikilala ho namin kayo na kayo isa sa body of Christ. Imagine sasabihin nyo si Jesus ay isang Baptist. Napakalahi ng doktrina. Tapos sasabihin nyo, once you are saved, you are forever saved. Wala namang changing na nagyayari sa buhay natin. Hindi naman tayo sumusunod doon sa kalooban ng Diyos. Kaya tinuro mismo, in-expose yan ng Panginoon eh. Imagine ito nangyayari sa ating kapanahunan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karen ng langit. Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Tayo dati nung pinalaya ng Panginoon. Dati kalaban tayo ng Diyos. Patay tayo sa harapan ng Diyos spiritually. Kinahabagan tayo ng Panginoon. Tapos mamumuhay tayo. Misa kaya nakakalungkot. Diba mismo member natin natitisod sa atin eh. May mga unbeliever, masahol ka. Minsan pa, sa totoo, wag mong magagalit. Minsan ugali natin, masahol pa tayo sa unbeliever eh. Tapos kiniklaim natin, totoo yung Diyos natin. Pero yung karakter na nakikita sa atin, hindi yung karakter ng ating Panginoon. Yung karakter na nakikita sa atin, ito yung karakter ng Diablo. Yan din, kaya nagalit sa ating Panginoon, yung mga nanalig sa Kanya. John chapter 8, verse 31. Kung sinabi ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Ang galit. Hindi daw sila alipin. Kabilang daw sila sa lahi ni Abraham. Ang kanilang ama ay Diyos. Pero pinagsisikapan nilang patayin ng Panginoon sa Kristo. Hindi nila sinusunod yung halimbawang ginawa ni Abraham. Kaya sabi na ang Panginoon sa kanila, ang inyong ama, kasi kung yung ama natin talaga ay yung Diyos Ama nasa langit, makikita sa atin yung karakter na meron ng Diyos eh. Kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, kung ang Diyos ay Diyos na mabuti, kung ang Diyos ay Diyos ng matuwid, kung ang Diyos ay Diyos ng katotohanan, kung ang Diyos ay Diyos ng mahabagin, kung ang Diyos ay Diyos na generous God, makikita sa buhay natin. Kaya nakakalungkot, tayo po ay nasa uling panahon na. Suriin natin yung buhay natin. Tapos hindi niyo po papatayuin ng babae. Kinuha niyo yung sinabi ni Apostle Pablo sa mga panahon noon, yung mga mananampalataya, tulad ni Eva, hindi marunong sila mag-submit doon sa kanilang mga asawang lalaki. At ang hilig nilang makisalamuha doon sa pag-uusap ng mga kalalakihan. Kaya si Apostle Pablo nagturo, kapag tinignan nyo, sinuri ng mabuti kung bakit ituro ni Apostle Pablo, ikinumpara niya si Adan, hindi naman siya nagkasala, ang nagkasala si Eva. Ngayon sa ating kapanahonan ngayon, ang daming ginagamit na babae, mightily. Maraming taong binago, maraming mga taong nakalaya. Sa ating kapanahonan ngayon, mas marami ang babae na nagbigay ng buhay na sumunod sa ating Panginoon kung ikukumpara natin doon sa mga kalalakihan. Kaya minsan, pinaralisan ninyo yung mga babae. Huwag mong magagalit. Imbes sana sila ay ginagamit ng Panginoon. May time sila, may panahon sila sa Panginoon. Pinaralisan ninyo yung
panawagan ng Diyos sa kanila. Imagine, ang daming nakalaya. Kung kilala niyo si Joyce Meyer, dating na-rape na kanyang ama, natuto silang magpatawad, ginamit siya maitili ng Panginoon, ang daming mga tagasunod. Hindi lamang doon sa bansang kanyang kinabibilangan, sa social media, hindi pa uso noon ang social media. Nahayag na itong man of God na ito, na ginamit ng Panginoon. Ito naman isang pilosopo, wala na mga apostola, tuwan-tuwa naman yung mga, kasi pilosopo nga eh. Pero maraming propetang babae, kasama yan doon sa fivefold ministry, apostol, prophet, evangelista, pastor at guro. Sa New Testament, may propeta din babae. Isa niya dyan kay Ana, Luke chapter 2. Tapos sasabihin mo, diba napakalayo ng doktrina mo? Kinakap ka eh. Sorry. Kaya yung kanyang mga membro, tagasunod ni Soriano, hindi tagasunod ni Kristo. Kasi kung tagasunod ni Kristo, irerespeto mo yung aral patungkol sa ating Panginoong Kristo. Irerespeto mo yan eh. Hindi di-disgrace. Kinilala mo nga siyang Diyos, pero mababa ang kanyang kalalagan bilang Diyos sa Diyos Ama. Co-equal nga, kaya nga iisang Diyos. Kaya nga tinawag siyang Elohim. Nasa inyo na po. Ako ho, sinabi ko na sa inyo ang katotohanan. Nasa inyo po yung desisyon. Habang maaga pa, mag-isip-isip na tayo. Kapag nakita nyo yung naunawaan nyo ang katotohanan, gumawa na kayo ng paraan. Ikaw at ang iyong buong sambayan na makatakas at maligtas. Tayo po ay nasa Panginoon. Ang hirap po mangyari. Sabi na, Panginoon, nangaral po ako sa iyong pangalan. Nagpagaling na may sakit, nagpalayas ng mga demonyo. Gumawa ng himala sa iyong pangalan. Itataklid ka ng Panginoon. Masakit yan. Kasi sinabi ng Panginoon, ang bawat nakikinig at sasagawa ng mga salita ko ito'y matutunan sa isang taong magaling. Wise. Kamusta po tayo? Are we legit believers or followers of Christ? Pakita mo natin na tayo ay asin at liwanag sa salibutan ito. To God be all the glory. We love you. Pagpalain po tayo lahat ng ating Panginoon.